Isang nakakagulat na balita ang kumalat ngayon sa social media matapos umanong mahuli sa akto si First Lady Liza Marcos na gumagamit ng illegal na droga sa loob mismo ng Malacanang Palace. Ayon sa kumakalat na ulat, isang insider umano sa palasyo ang nakakuha ng video na nagpapakita ng kontrobersyal na pangyayari. Agad namang nag-viral ang nasabing video na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga netizens na hindi makapaniwalang mangyayari ito sa loob ng pinakamataas na tanggapan ng bansa. Samantala, mabilis namang itinanggi ng kampo ng Pangulo ang mga alegasyon at tinawag itong isang malisyosong paninira na may layuning pabagsakin ang imahe ng administrasyon. Ayon sa opisyal na pahayag ng Malacanang, peke umano ang video at ito raw ay gawa-gawa lamang ng mga individual o grupo na nais maghasik ng kaguluhan at magdulot ng pagdududa sa pamahalaan. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang pinagmulan ng video upang matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat nito. Habang patuloy na umiinit ang issue, hati naman ang opinyon ng publiko. May mga nananawagan ng patas na investigasyon at transparency mula sa pamahalaan, habang ang iba naman ay naniniwalang isa lamang itong diversion o black propaganda laban sa pamilya Marcos. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tanong sa marami kung ano nga ba ang totoo sa likod ng kumakalat na balita, isang malaking eskandalo o isa lamang na maingat na inihandang paninira. Ito, July, may pirma pa ito. June 27, ito yung pinapakita ko sa inyo. Nakita niyo ba yan? Okay. June 27. Okay, nakita niyo na. So nakalagay dito, the following items were received from Mr. Erwin Tulfo on June 27, 2022. Ano yung following item na yon? Ayan yung nasa baba. Okay? Ang nasa baba, original US passport under the name of Erich Sylvester Tulfo. The number 2, yung US Social Security card niya. So kaya pumunta 3 days. Kaya dapat talaga tumatanggal sa pwesto itong gunggong na ito. Okay? Na gusto pa niya akong pauwiin dyan para daw makatulong ako at gusto niya papatay ako ni Lisa Tanas. So yan mga kababayan, documented yan. Ito yung pinaward talaga. Ito pinaward ko kay Toto Kausing na pwede niya magamit at yung iba pa. O tandaan niyo, tignan niyo yung timeline ha. Kaya kailangan ko sabihin na May 30, inappoint siya ni Bangag, announcement pa lang kasi hindi pa siya officially appointed kasi June 30th pa nanumpa si Bangag. Nag-contemplate si Erwin Tulfo, si aka Erich o fraudster Erich Sylvester, tatanggapin ko kaya ang alok ni Bangag? Para pagdating pagtanda ko, enjoy ko yung perks ng pagiging US citizen ko sa katauhan ni Erich Sylvester? Or pupunta ako sa embahada at sasabihin ko, ay, hindi ako si Erich Sylvester. So ito mga kababayan. Okay, dito sa dokumento na ito, okay, ang ginamit niya ng pangalan Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak sa Leyte. Yan ang katotohanan. Kasi ang press release niya, not press release, ang kasinungalingan niya na ipinanganak sa Hawaii noong 1965. Pero ang katotohanan, 1963 pala siya ipinanganak sa Tacloban, Leyte. So mga kababayan, okay, dun sa mga dokumento, itong mga dokumentong hinawakan ko, okay, balik tayo sa timeline, baka mawala ako. Okay, balikan natin ang timeline. Okay, June 27, inadmit niya, sinorender niya ang social security card niya, yung kanyang passport sa US Embassy. Then, nung sinorender niya, mga kababayan, siya ay nagfa-function na even though hindi siya na-confirm sa commission on appointment as DSWD secretary, di ba? Nagbida-bidahan siya. Then remember, nung first travel ni Bangag sa Amerika nung September 2022, kung saan sinapak siya ni Lisa Tanas, kasama si Erwin Tulfo doon. Sumama siya, pumunta siya ng Amerika. Okay, question ninyo. Ano ang ginamit ni Erich Sylvester
na dokumento nung pumunta siya ng Amerika noong September 2022. Kasi sinorender nga niya noong June 27 yung kanyang ang tawag dito, yung kanyang US passport at kasama yung kanyang social SSS o Social Security Card. Okay? So ang ginawa niya, mga kababayan, ni Eric Sylvester ay nag-apply siya ng G2 visa. Okay? Para sa mga politikong pulpul. Alright? So ngayon, ang ginawa niya, dahil nga, di ba September yon, ang ginawa niya, nakasama pa rin siya sa Amerika. Pero under investigation pa nga, okay, iniimbestigahan ng US government yung kanyang pagiging fraudster. Okay? Kaya naman, okay, tandaan niyo, binibigay ko sa inyo yung timeline. September, nakapag-travel pa si Erich Sylvester, mga kababayan. Okay? Gamit ang G2 visa. At dun sa G2 visa na yon, ang ginamit niya ng pangalan ay Erwin Tishiba Tulfo. Ito nga yung pangalan niya. G2 visa ang ginamit niya. Hindi na siya si Erich Sylvester kasi nga noong June 27, 2022 ay isinorender niya na sa US government ang kanyang US passport. Then, September, then the next month, October, October 11, October of 2022, October 11, 2022 ay tuluyan na nga, na binawi, na final decision na ng US Embassy, mga kababayan, na si Erich Sylvester Tulfo ay isang fraudster. At tuluyan na ngang ni-revoke ang kanyang citizenship, mga kababayan. Here we go na. Ipapakita na natin sa inyo. Okay? Ito na ang revoke. Ito na ang you have to bring, So, ito na ngayon ang dokumento. Okay? Anong date to? October, ito Yan yung date. October 11, ayan yung perma. 11th day. Ayan, October, nakita nyo yan? Galing po yan sa US Embassy. Okay. So dito, nakasulat dito ay, ayan ang sulat niya. Ayan ang sulat kamay ni Erwin Tulfo na siya dyan. Okay? Sabi dito sa dokumentong ito ay, Erwin Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Okay? Ngayon, may perma yan, witnessed by, may signature, printed name, Stephen Angel Smith, okay? Sa embassy, US Embassy ng Manila. Tapos nakalagay dito, okay. Meron siyang representante ay Josie Ray, personal delivered the passport revocation letter. Okay? Hindi, representative pa ng US Embassy ito. Personal delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo. Okay? To Erich S. Tulfo. Personal delivered the passport revocation letter to Erwin T. Tulfo. Okay? Erwin Tulfo to Erich S. Tulfo. And witness his signature on this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. So, ibig sabihin, mga kababayan, simula nung inappoint siya ni Bangag, nung June 30, 2022, hanggang sa ma-revoke nung October 11, yung kanyang US passport, fraudster passport. Dahil hindi naman sa si Erich Sylvester ay siya ay ibig sabihin, even na sinurrender na noong June 27, 2022, siya pa rin ay hawak-hawak pa rin niya ang pagiging Erich Sylvester niya until October 11, 2022, mga kababayan. So, ang ibig sabihin, talagang low bender nga siya talaga. So, ang ibig sabihin, pwede itong magamit sa quo warranto petition na inihain nga ni Tuto Kausing, mga kababayan, at dapat talaga ito ay
imbestigahan. Dahil mismo sa mga dokumentong ipinakita, hindi pwedeng magpaawa ka. Hindi pwedeng sabihin ni Erich Sylvester, di ba, yung ano niya, nag-ano ako sa Amerika, nag-TNT ako for 10 years, chuchu. Hindi ka nagja-jive yung kanyang mga kasinungalingan eh. Di ba, nag-TNT daw, inaamin daw niya, nag-TNT siya, nagtutulak siya kung ano man, nag-janitor siya or whatever. Hindi kasi yan ang issue kung nag-TNT ka, or nagdulak ka ng namulot ka ng basura or something. Ang pinag-usapan dito mga palangga, identity theft, fraudster, at ninakaw niya for 30-something years. Ang pangalang Erich Sylvester. Again, actually, dalawang bansa talaga yung niloloko niya. Pabalik-balik siya sa Pilipinas, tumitira siya. Pagpasok niya sa immigration ng Pilipinas, ang gamit niya, Erich Sylvester. Hindi naman Erwin Tulfo. Although, ulitin ko, hindi po niya ni-renounce ang citizenship niya. Hindi rin siya nag-take ng allegiance sa Amerika. Kasi nga, fraud, ninakaw niya yung birth certificate ni Erich Sylvester at in-apply niya sa USCIS para mabigyan siya ng US passport. Yun mga kababayan. So, hindi po pwedeng magpaawa siya na nag-TNT siya kasi kailangan niyang mabuhay, ganyan-ganyan. So, kaya nga, based dun sa investigation ng US Embassy, na tuluyan nang ni-revoke ang kanyang citizenship, mga kababayan, noong October 11, 2022. At inamin, okay, na talagang hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Okay? At sinasabi dito ng US Embassy na you are not Erich Sylvester. You are Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak sa Tacloban, Leyte, hindi sa Hawaii. Okay? Kaya ulitin natin, ito ay fraud. Okay? Ito ay talagang pwedeng, number 1. Okay? Yung paggamit nga niya nitong passport na ito at ang pagpasok na sa military, which is kinlaim niya. Ito yung mga Toto Kausing, ito yung mga pwede mong points, mga grounds na pwedeng isalpak dyan sa Senate, Electoral Tribunal na yan, mga Toto Kausing. Di ba? Ito yung mga ginawa niya na paggamit niya ng passport ng US, then hindi siya pinanganak sa Hawaii, as Erich Sylvester Tulfo kasi hindi naman siya si Erich Sylvester. Then, mga kababayan, yung pag-amin niya noong June 27 na hindi siya ipinanganak sa Hawaii kundi sa Tacloban, Leyte. At again, hindi siya si Erich Sylvester. At yung pag-surrender pa lang niya ng US passport niya at ng kanyang US Social Security card, malinaw yun na pwedeng magamit dito sa warrant of petition, mga kababayan, at ang mga dokumentong permado ng mga opisyal ng US Embassy. Ito yung mga pinakamahalaga eh. Okay? Kasi yung kanina yung pinakita natin, statement na yun, galing yun sa kanya. Bibida niya sa kanyang sarili. Although ang nakita lang natin doon sa kanyang profile na sinabit niya sa Commission on Appointments, mga kababayan, hindi niya maipaliwanag na 60 million pesos na increase ng kanyang net worth na hindi nag-jive sa kanyang tax, mga palangga. Okay? So, hindi lang sa Amerika, even sa Pilipinas, mga palangga, yung ginawa niyang falsification of public documents. Okay? Then, ano pa? Yung, ano tawag dito? Yung hindi niya paggamit nga ng kanyang Philippine passport. Philippine passport. Paglabas-pasok niya sa bansa. Ang dami niyang grounds dito eh. 'Di ba? Pwede talaga siya matanggal diyan sa kanyang pwesto. Kasi mga kababayan, kitang-kita naman kahit tayo pa mag-imbestiga bago yung Senate Electoral Tribunal na yan. Talagang fraud siya. Malinaw na at nagpapasalamat tayo again kay Toto Kausing dahil siya ay
matyaga dyan. I-follow nyo na rin si Toto Terador Causing na matyaga dyan na nagpa-file. Kailangan natin ng mga taong, magtulong-tulong tayo. Kaya mga kababayan, hindi ako nagmamarites. Tignan nyo sunod-sunod, back-to-back yung ating revelation. Katulad na lamang yung kay Bonjing Remulla, yung tungkol sa kanyang leukemia na inulat natin kagabi. Dahil itong pinag-uulat natin dito, katotohanan, ang basihan natin, hindi chismis. Hindi ito ginawa ko lang. Permado po ito ng government, ng US Embassy, government official. Okay? Mga consular officers ito ang pumirma. So, ang question ngayon, mga kababayan, dahil nga nirevoke na nga ng US Embassy. Okay? Bakit, ang question nyo nung nakaraan, noong 2022, bakit inappoint pa rin si Erwin Sylvester noon sa DSWD, di ba? Di Bangag? Kasi nga, above the law sila. Walang pakialam si Bangag. Na kahit itong si Erwin Sylvester, ginagago na siya o ginagago ang taong bayan kasi mahilig nga sila mag-bend the law. Okay? So mga kababayan, tignan natin kasi ang alam ko, 10 to 15 days upon receipt ni Erwin Sylvester, itong final sa kanyang kuwaranto petition, mga kababayan. So talagang dapat itong kuwaranto petition na ito, mga palangga, ay suportahan natin si Toto Causing at mag-ingay tayo. Kasi unlawful, fraudulent, fraudster talaga. Okay. On the 18th of February, the President said, my position has not changed. I have stated it often, even before I took office as President, that there are many questions about ICC's jurisdiction and that we here in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. Does the DFA agree with this statement? And do we abide by this position until today? Anyone from the DFA, please? Madam Chair, good morning. Yes, you recognize USEC. Yes, thank you. Well, as I speak right now, the Philippines is not a member of the ICC. And the DFA defers to the Department of Justice as the implementing agency when it comes to cooperation on ICC matters. Madam Chair. Yes, so to the best of your knowledge and in the consideration of the DFA, we are not a member of the ICC. Yes, Your Honor. Thank you. And the DOJ, having been referred to, may I call on Secretary Remulla, please, to clarify this issue. We are not members of the ICC, ma'am. So, whatever relationship we have with the ICC is on an arm's length basis if we have to talk to them. But we have never spoken to them. I'm sorry, Secretary, I didn't hear you. Whatever relationship we have it's on an arm's length basis, meaning very transparent if ever. But we have never spoken to them. Arm's length. Yes, ma'am. So you have had contact even at No, ma'am. arm's length? We do not have any contact. What we're saying is we are very transparent about what we do, and we have never had any contact with the ICC. So you uphold the statement of the President saying that the ICC has no jurisdiction here in the Philippines. Is that correct? Ma'am, jurisdiction of the ICC is throughout the world. We belong to a community of nations Regardless that of is those tied who are together by a legal system called international humanitarian law. It is something adopted by more than 150 countries in the world. International humanitarian law, which became a law in 2009 or 2010. And that law, that domestic law, is what we adhere to in this case. Are you referring to RA 9851? Yes, ma'am. Because you indicated the date of 2009, is that correct? Yes, ma'am. Thank you. So therefore, we are not members of the ICC. We are not members of the ICC since President Duterte withdrew our membership in 2018, effective 2019. Okay. That being the position of the DILG, I assume that Secretary Remulla in the DILG also maintains the same. Yes, ma'am. I defer to the wisdom of the Department of Justice.
And the PNP, General Marbil, please. Yes, Madam Chair. Thank you. If that is therefore an unqualified yes, and you are in agreement with the President that the ICC has no jurisdiction whatsoever, what was the DOJ referring to as the ICC's jurisdiction in the Philippines being different from us being a member? What is the distinction, please? Ma'am, the ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines, as a state, cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC. Under Well, for the so-called individuals- international. Yes, madam. humanitarian- that is your belief, DOJ. Yes, madam. When there are Regardless of individuals being a party being or not when being a there are party? individuals being asked by the ICC to explain, it is another matter. As a state is different from an individual. We all know that we have to. I think that is the not the individuals question. being charged by the ICC will have to face the ICC. I'm perplexed. The DFA made it very clear that as we withdrew, we are no longer a state party to the treaty. And now you're saying that we can nevertheless fall under the ICC, under the generic rubric of international humanitarian law. So it doesn't matter whether you sign or do not sign, whether Yes, you ma'am. ratify It or doesn't do not matter, ma'am. ratify. It doesn't makes no matter. difference. Does not make any difference anymore. Are you certain? I'm certain. Okay, Attorney Saret, please, from DFA. Is that the position of the DFA? Madam Chair, I concur with my USEC, the current acting SFA, that as far as we are concerned, we're no longer members of the ICC, ma'am. And as non-members, can we possibly fall under the jurisdiction of the ICC under the rubric of international humanitarian law? Is that correct? Yes, ma'am, I think, because we, under the, What's the use of signing or ratifying a treaty if it bears no weight? yes, ma'am, I defer, ma'am, to Secretary Remulla. May on I? this one, ma'am. I think it's your purview, your DFA. Yes, ma'am. But yes, ma'am, technically we are no longer a member of the ICC, but we might be obligated under residual jurisdiction as what the Supreme Court in one case already mentioned, that we still have residual jurisdiction. Thank you, Madam Chair. Yes, Madam Chair, if I